Martin, hindi ko ito matatanggap. Hanap na lang tayo ng iba. Tanggi ko na makapasok kami sa sinabi niyang titirhan ko sa halagang 1,000. Napakaganda kasi ng unit na ito at kasya ang pandalawang tao. May sariling banyo, lutuan, higaan at pangagamit. Lahat nandito na. Kaya hindi ako basta naniniwala na 1,000 lang ang presyo nito. Wala nang iba, Jasmine. Gusto mo? Diyan sa looban? Delikado doon, lalo na sa lagay mo. Isipin mo muna ang anak mo, Jasmine. Ang totoo, akin talaga itong unit na ito pero pwede naman ako umuwi sa asyenda. Yun din ang gusto ni Lola. Kaya minsan lang ako natutulog dito kapag masyado lang akong ginagabi. Depende sa panito. Oo nga, Jasmine. Alang-alang sa inaanak namin at para may tambayan na din tayo pag vacant time natin. Sulsul naman ang tatlo sa akin na sinugundahan din ng mga boys. Tama? Sabay-sabay nilang turan. Sa totoo lang, magaan talaga ang pakiramdam ko dito pagkapasok ko. Kaysa naman sa looban ako kukuha ng matitirhan ay ayos na ako dito. Kahit nahihiya pa din ako kay Martin. Sige, pero magbabayad ako ha. Salamat Martin at sa inyo din lahat. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala kayo. Maswerte pa din ako at may mga kaibigan ako na kahit bago ko lamang nakilala ay maituturing ko mga tunay na kaibigan. At si Martina kahit mas bata pa sa akin ay mature din kung mag-isip. Napakaswerte ng babaeng iibigin niya. Siguro kung nauna ko lang siyang nakilala kaysa sa ama ng dinadala ko ngayon ay baka nagustuhan ko na din siya. 20 months later. Jaya anak, huwag masyadong malikot. Baka mapagalitan tayo ni Miss Minchin. Kausap ko sa aking anak na si Jaya. Magsasampung buwan na din ito. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, ipinagbubuntis ko pa siya. Naalala ko pa noon ang unang 3 buwan ako naglilihi. Hirap na hirap akong bumangon dahil sa tindi ng pagsusuka ko. Nakaratay din ako palagi kaya palagi akong absent. Mabuti na lang at nasa tapat lang ang school kaya nakakagawa pa rin ako ng ibang activities. Mababait man ang mga professor ko, still absent pa din ako. Pero dahil alam nila ang sitwasyon ko't nakikita nilang porsigido ako kaya binibigyan nila ako ng special exam. Nangihinayang daw sila sa talinong taglay ko. Akalain mong may talino pala akong naitatago. At syempre, nandiyan ang mga kaibigan ko na siyang tumulong sa akin all the way. Mula simula hanggang sa paglaki ng aking tiyan. Hindi mawawala ang kutsa sa mata ng ibang tao. Lalo na pag dumaraan kami na malaki ang aking tiyan. Hindi ko na lamang pinapansin. Ang importante, alam ng Diyos at kagustuhan niya itong nangyari sa akin. Hindi din naman nila ako basta mabubuli ng harapan. Takot lang nila kay Martin. Kuminsan pa ngayon sinasabi na lang niya na siya ang ama ng dinadala ko. Kaya lalo tuloy ako naging talk of the town. Ika nga ni Aida. Dinadaan ko na lamang sa biro na ganyan talaga ang sikat. Laging pinag-uusapan. Pagbibiro ko na lang, nasabi sa kanila. Hanggang sa mga anak ako'y wala akong ginastos dahil sa libreng hospital program ni Vice. Lalo na sa single parent na gaya ko. Kaya laking pasasalamat ko. At bukod doon, hindi ko naman iniaasa sa kanila. Dahil nagsikap ako magtinda ng mga paninda ko sa tulong ni Ningning na siya nagdadala sa akin ng mga gamot na gawa ni Lola. Ang buong akala nito ay may ipinag-iiwanan si Ningning ng mga gamot na ginagawa niya. Hindi niya alam na sa akin pala, dinadala ni Ningning. Malaking blessing at swerte ang anak ko. Hindi kasi ako gaano nahihirapang magtinda at kusang lumalapit sa akin ang mga bumibili. Lalo na kung nandoon ang mga kaibigan ko at si Martin na kuminsan ay siyang tindero ko. Nandoon pa rin ang mag-asawang Mang Tonyo at Aling Mameng at syempre hindi rin mawawala ang mga marites ko mga katabi sa pagtitinda. Hindi ko na lamang binibigyan ng pansin at nagtuloy-tuloy pa rin sa pagtitinda kaya humupa din at napagod din ang mga ito. Dahil doon, nakaipon ako ng pampanganak ko na siyang nagamit kong pantusto sa anak kong si Jaya habang lumalaki at ang iba ay nagamit ko sa pang-enroll sa susunod na pasukan. At ang pinakamalungkot ay ang siyang nagamit ko sa pampalibing ni Lola. Lubos na ang kaligayahan ko nang dalhin ko si Jaya kay Lola. 1 buwan matapos akong manganak. Tamang-tama. Walang pasok noon kaya nagbaka sakali akong umuwi at mabuti na lang ginawa ko. Noon pa pala daw ako hinihintay ni Lola ko. Labis siyang nagsisisi at naging padalos-dalos daw siya.
Nagsama kami ng ilang buwan ni Lola. Sa kanya ko muna iniiwanan ng anak ko kahit sumapit pa ang pasukan. Sumigla si Lola nang makasama daw niya ako o kami, sabi ni Ningning. Pero matapos ang 3 buwan ay binawian na siya ng buhay. Ito'y dahil sa katandaan. Naalala ko pa noon na aligaga kong tawagin si Martin kahit 10 oras na ng gabi. Madala lamang si Lola sa ospital. Hindi nag-atubili si Martin na tulungan ako kahit alam kong puyat si Kay dumating pa rin ito. Dala ang sasakyan niya upang dalhin namin sa ospital si Lola. Pero hindi ito pumayag. Alam daw niyang hindi na raw magagamot ito dahil oras na daw niya. Kaya wala kaming nagawa ni Martin. Sa halip, nagpadala na lang ng tulong ang Lola nito kinaumagahan. Nagpadala siya ng mga doktor na titingin sa kanya at ang sabi nila ay mahina na daw ang pangangatawan niya. Hindi nila direktang sinabi na mabisa ang gamot na gawa ni Lola dahil mga doktor sila ng siyensya. Pero nasabi nila na malaking tulong daw ang mga kinakain at iniinom ni Lola kaya nadugtungan pa ang buhay niya. Katawan na daw ang kusang bumibigay ayon na rin sa edad nito. Mula nang inatake siya noon, kaya nagpasya akong tumigil na muna sa pag-aaral, maalagaan lamang siya. Sinulit ko ang nalalabing oras habang kasama namin siya ng anak ko. Natupad ko din ang pangarap ko noon na dalhin siya sa dagat upang makalanghap ng sariwang hangin na nagmumula sa simoy ng karagatan. Hanggang isang araw, dumating na nga ang oras na kinatatakutan ko. Hindi ko makakalimutan kung paano siyang bawian ng buhay pagkatapos niyang sabihin ang salitang nagbigay panatag sa akin. Jasmine, apo ko, ipinagmamalaki kita. Hindi mo pa man nararating ang pangarap mo'y alam ko, doon ka na patungo. Huwag kang sumuko, apo, sa pagkamit ng pangarap mo. Ano man ang landas na gusto mong tahakin, ay alam kong kayang-kaya mo at mapagtatagumpayan mo ito. Mahal na mahal kita. Kayo ng apo kong si Jaya. Alagaan mo siya at alam ko, palalakihin mo siya ng tama. Hiling ko na lang na maipakilala mo sa akin ang lalaking mamahalin mo at mamahalin ka. Hirap mong pagtagpi-tagpiin ni Lola ang mga katagang iyon sa kanyang bibig, ay tumagos naman ito sa puso't isipan ko. Kaya't kahit malungkot ako'y pinilit ko pa rin maging masaya dahil alam kong masaya na rin si Lola sa piling ng pamilya niya, kay Lolo at kay Inay na kasakasama na niya ngayon. Uli lang lubos na ako, ngayon masaya pa din ako dahil may kasakasama na ako sa buhay dahil nandyan ang anak ko si Jaya. Doon ko napagtanto na nakaplano pala ang lahat ng pangyayari sa atin. Kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Caleb. Noon ay upang punlaan lamang ako ng anak dahil alam niyang darating ang araw na magiging mag-isa na lamang ako. Binigyan ko na maayos na libing si Lola gamit ang natitirang pera na iniwan sa akin ni Caleb. Katabi lamang ito ng puntod ng mga magulang ko. Ipinaayos ko na rin ito at pinasemento para kahit dumaan ang mga bagyo'y alam kong hindi basta ito matitibag. Matapos ang 1 linggong pagluluksa, matapos ang libing ay nagpasya akong lumisan at iwanan na muna ang bahay kung saan ako lumaki at gumawa ng magandang memorya kasama si Lola. Iiwan ko muna pansamantala upang harapin ang bagong buhay na hindi ko na siya kasama. Dala ang pinakamahalagang kayamanan na iniwan sa akin, si Lola. Ito'y ang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot niya. Matagal na niya itong inihanda sa akin. Hindi ko man alam kung magagamit ko ba o magagawa ko ba ng tama sa kung paano niya ito ginagawa, ay susubukan ko pa rin. Hindi pa nga lang sa ngayon dahil maliit pa ang anak ko. At ngayon ngay magsasampung buwan na si Jaya. Doon pa rin ako nakatira sa unit na ipinagkaloob sa akin ni Martin. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Habang lumalaki ang anak ko, siya ang nagsilbing ama at kasakasama ko sa pagpapalaki kasama ang aking mga kaibigan. At dahil mabait na bata itong si Jaya kaya wala ko nagiging problema. Kahit na sinasama ko siya kuminsan sa school. Nahuli na kasi ako na 1 semester sa mga kaibigan ko kaya hindi ko na sila kaklase. Mabutit pinapayagan nila akong kasama ang aking anak kung minsan na nagkakataon na sabay-sabay kami ng schedule ng mga kaibigan ko. Gaya ngayon, nasa ilalim ng mesa ko si Jaya at tahimik lamang na naglalaro.
May sinapin ako makapal na kumot at may maliit din siyang electric fan na de baterya. Bigay ito ng ninong niyang si Martin. Si Martin, natanggap na din na kaibigan lang ang kaya kong ibigay. Hindi mahirap mahalin si Martin pero hindi ko ipaako sa kanyang responsibilidad na maging ama ni Jaya. Yan, manood ka muna dyan anak. Biniyayaan din siya ng mga ninang niya ng tablet na siyang panonooran niya ng mga nursery rhymes. Epektibo naman ito at nagiging tahimik siya kapag nanonood na. Nasa mahinang volume lang ang tunog at baka mabulabog ang klase namin ng kokomelo niyang pinapanood. Miss Isidro, nakikinig ka ba? Bumalik ako sa wisyo sa boss ni ma'am. Po? Opo, Binibini. Sagot ko kaagad at napatayo bigla. Kung talaga nakikinig kay, patungkol saan ang pinag-uusapan natin? Napakahalaga ng heograpiya at kasaysayan, lalo na sa inyong mga nag-aaral ng edukasyon. Ay, nagtataray na naman si Miss Minchin. Siya lang kasi ang masungit sa mga professors ko, palibhasa matandang dalaga. Sige, sabihin mo sa klaseng ito ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Tumingin ako sa mga klase ko, lalo na sa iilang mga bashers ko na nakangisi sa akin. Ano akala nila sa akin? O Bob? Kaya tumayo ako ng tuwid at sinagot ang tanong ni Prof. Ang Pilipinas, opisyal na tinatawag na Republika ng Pilipinas, ay isang islang bansa na matatagpuan sa kanlurang karagatang Pasipiko sa timog silangang Asya sa pagitan ng dagat ng Pilipinas at ng dagat timog China. Ang bansa ay isang arkipelago na binubuo ng 7,107 na isla at malapit sa mga bansa ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Binibini, dudugtungan ko pa po ba? Aba, huwag niya akong hamunin. Kahit isang oras pa akong magsalita tungkol sa kaalaman ng Pilipinas kung sinilangan, ay kaya ko itong isa-isahin sa kanya. Kung gusto pa nga niya'y makinig na lamang siya at ako na magtuturo. Hindi na, sapat na iyon, Miss Isidro. Maaari ka nang maupo. Maraming salamat po, Binibini. Proud na proud kong pasasalamat na may kasama pang flip ng hair sa mga kaklase kong mapanghusga. Mabuti pa si Miss Isidro, maraming alam kahit na may anak siyang inaalagaan at may ibang trabaho. Kayo? Papuring sabi nito sa akin. Aba, himalat pinuri ako. Nagbell na din sa wakas at ito na ang pinakahuli kong klase ngayong araw na ito. May trabaho kasi ako sa gabi bilang waitress sa kabilang bayan na pag-aari ng pinsan ni Martin. Sino mag-aakala na pinsan pala niya ang may-ari ng restaurant na may mahalang presyo na kinainan namin noon na naging dahilan kung bakit ako may anak na ngayon. Alam ko naman ay imposible na kami magkita, kaya tinanggap ko. At isa pa, naka-move on na ako sa mala big cucumber niyang iyon na masyadong mabisa kaya nabuo ang anak ko si Jaya. Binuhat ko na ang anak ko at hindi na lamang inintindi ang parinig ng mga kaklase ko sa akin. Bahala sila diyang problemahin ako basta ako poproblemahin ko kung paano ko mabibilhan ng gatas si Jaya. Hindi ko naman maaaring padedehin sa akin sa loob ng school o kaya sa harap ng mga kaibigan ko. Kaya sinanay ko siyang painumin sa bote sa umaga at sa gabi ko lang siya pinadedede sa akin. Umuwi kami ni Jaya at saktong nadatnan ko doon si Ningning na siyang kasakasama ko din sa pagpapalaki sa aking anak. Sa gabi lamang siya pwede kaya kapag may trabaho ako'y siya ang nag-aalaga sa anak kong si Jaya at mabuti naman umaayon sa akin ang lahat. Ning, kanina ka pa ba? Hindi naman, akin na nga ang inaanak ko. Binuhat dito si Jaya na sakto namang dating ni Martin na siyang kaagaw nito sa lahat. Para silang mga aso't pusa. Sweetie, ako na mag-aalaga sa inaanak ko. Huwag na dito sa pangit na to. Tugon ni Martin sa nakasimangot na siningning. Ang kapal mo ha? Sinong pangit ako? Baka ikaw. Kaya nga wala ka pang kasintahan kasi ang laki ng butas ng ilong mo. Sumbat ni Ningning sa kanya. Hindi ko na lamang pinakinggan ang bangayan nilang dalawa at binuksan ko na lamang ang pinto. Pumasok sila habang nag-aagawan sa pagbuhat sa anak kong humahagikik dahil ang akala'y naglalaro lang ang dalawa. Tumigil nga kayong dalawa. Ikaw Ning, mas matanda tayo kay Martin. Bakit mo pinapatulan? At ikaw naman Martin, baka may gusto ka lang kay Ningning at ayaw mo lang aminin. Hindi pa man ako tapos magsalitay, sabay na silang tumanggi. Yak! Kadiri! Sabay pa nilang sabi na dalawa.
Natatawa man ako sa dalawang ito'y alam kong may pagkakatiwala ko naman sa kanila, si Jaya. Kaya panatagal loob kong pumasok sa trabaho para na rin sa kinabukasan ng aking anak. Welcome to Sunset Restaurant. What can I help you with? Sa lubong na pagbati ko sa kapapasok lang na halatang couple dahil sa kapituko ni girl sa partner nito. A table for two, please. Nakangiting sagot din ng lalaki sa akin. You are both fortunate. We have only one last table for two. Please follow me. Siyempre kunyari lang iyon, may masabi lang. Sumunod naman na magjowang ito sa akin na halatang banyaga ang kasama ng babae. Ay, sana all na lang talaga. Would you like a drink before the main course? Tanong ko sa kanong ito na napakatangos ng ilong. Napatitig din ako sa mata nito na kulay asul. Wala lang, masama bang tingnan? Honey, what do you want for a drink? Tanong nito sa kasamang nag-bad mood yata bigla. May kapimbarako ba kayo? Pagtataray nitong tanong sa akin ngunit bigla lang ay nagbago ang pananalita. Biglang lumambing nang nakatingin na sa kanya si Kano. Ay, pretender din pala ang babaitang ito. I'd like a cup of milk tea please. Paglalambing nitong sabi habang may hilaw ng ngiti sa kanyang labi. A cup of milk tea for her and a glass of white wine for me please. Nakangiting sabi sa akin ng Kano. Halatang in love ang Kanong ito sa babaeng pretender na ito. Akala naman iaagawan ko ng lalaki. Meron din ako ng malapig cucumber niya no. Ay, wala na pala. Ano ba yan? Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Bumalik ako sa wisyo nang marinig ko ang mahinang boses ng babae na nakangiti habang kaharap si Kano pero pasaring niya akong kinakausap. Hoy babaita, huwag kang magpa-cute. Akin yan at binaliw ko na yan kaya hindi na uubra ang ganda mo sa kanya, day. Ngumiti lamang ako at simple din siyang sinagot. Iyong-iyo na siya. Trauma na ako sa ganyan no? At nakatikim na din kaya may Jaya na ako. Sabi ko din saka tumingin sa Kano. 1 milk tea and 1 white wine. Okay, just a minute please. Nakangiti kong tugon saka umalis na sa harapan nila. Kinuha ko muna ang mga inumin nila bago bumalik dala ang menu. 2 buwan pa lang akong nagtatrabaho dito. Noong unay nahihirapan ako lalo na sa Ingles. Karamihan kasi mga Kano at spoken in dollar ang mga kumakain dito. Kaya nakabisado ko na din ang mga pinagsasabi ko kanina. Here's the drink, ma'am and sir. This is our menu tonight. Are you ready to order? Tanong ko ulit kay Kano. Take your order first. Sagot nito at tinuro ang girlfriend. Ikaw daw muna. Swerte mo, day. Inlababo sa'yo. Pasimple ko ulit na sabi sa babaitang ito na halata ang inis. Pero ngumiti na nang marinig ang sinabi ko. Talaga, girl? Naku, nagbunga din ang gabi-gabi kong orasyon sa kanya. Sagot din ito sa kanakangiting sabihin ng order niya. I'd like a spaghetti bolognese and a Caesar salad. Sabi nito kaya nilista ko ang order niya bago ibinaling ang tingin sa kasama nito. Thank you, ma'am. How about you, sir? A dish of Filipino beef, steak with black pepper sauce, and a cup of mashed potato, please. Is there anything else? That would be all. Thanks. Okay, just for a while and the dinner will be served. Tinalikuran ko na sila at ibinigay ang order nila sa chef. Grabe, pinagpawisan ako dun ah. Ani ko sa sarili at saka ipinaypay sa akin ang menu. Kayo na muna sa iba. Magcha-charge lang ako ha. Ng English spokenin ko. Baka maubusan na ng baterya. Pabiro ko sabi sa aking mga kasama habang hinihintay ang order ng dalawa. Actually, hindi ako naniniwala sa orasyon at mga gayuman na yan. Para sa akin kung talagang mahal ka ng lalaki ay mahal ka niya talaga. Iba din naman yung fling lang at lost gaya ng nangyari sa amin ng manlulokong Doc Caleb na iyon. Naisingit ko na naman siya sa isip ko. Speaking of, parang nakita ko sa ambiyas niya kanina. O namalikmata lang ako kasi nang tingnan ko ulit, wala naman pala. Nagkibit balikat lang ako nang mai-ready na ang order ng dalawa. Hinatid ko sa kanila ang pagkain at nagpasalamat sa kanila. Mapapasana all ka na lang talaga sa kusutan nila. Hanggang 12 midnight lang naman ang shift ko dito sa resto. Kaya may oras pa ako makatulog. 30 minutes lang ang biyahe mula dito hanggang sa amin. May mga 24 hours naman na biyahe mula dito. Kaya nang matapos na ako't lahat ay nagpalit na din ako ng damit at naghanda na sa aking pag-uwi.
Inabot na ako ng 12:30 dahil nagligpit pa kami. Pagod na pagod ang braso ko habang naglalakad papunta sa sakayan nang may maramdaman ako nakasunod sa akin. Madilim na bahagi ito at sa 2 buwan na pagtatrabaho ko dito ngayon lamang ito nangyari. Kaya nakaramdam ako ng takot at nagmadali na lamang sa paglalakad hanggang marating ko ang sakayan ng humahangos at pinagpapawisan. Manong, alis na po tayo. Dodoblehin ko na lang ang bayad ko. Sabi ko sa driver. Hindi naman kailangan punuin ang sakay. Basta makalimang pasahero lang ay ayos na sa kanila. May 3 na naman kaya nagbayad ako ng 2 at nang makaalis na. Nang makarating ako sa tinitirhan namin ay nadatnan ko si Ningning at Martin na natutulog. Nasa gitna nila ang anak kong si Jaya. Napapailing ako at natatawa sa akin na isip. Palagay ko kasi mauuwi sa relasyon ang bangayan nila. Nagsipilyo lamang ako at naghilamos sa nagpalit ng damit at naglatag sa sahig para doon na lamang matulog. At dahil sa tindi ng pagod ko'y wala pa 5 minuto ay dinalaw na ako ng antok. Naalimpungatan ako at tuluyang nagising sa boses ng 2 na nagbabangayan ng mahina. Dinig ko din ang hagikik ng aking anak na tila ba natutuwa sa 2. Parehas niya kasing mahal ang ninong at ninang niya. Kung minsan nga ay napagkakamalan silang pamilya kapag magkakasama kami, minsan sa grocery para mamili. Nag-unat-unat ako para madinig nila ang presensya ko kaya sila natigil na 2. Saka ako bumangon at dumiretso sa banyo upang magmumug at tingnan ang sarili sa salamin. Good morning lovers! At sa prinsesa ko. Ani ko sa 2 saka nilapitan ng aking anak upang kargahin at halikan. At gaya ng inaasahan ko, overreacting na naman ang 2. Iyo, lovers? Kami ng ilong ranger na yan? Huwag na lang uy! Depensa kaagad ni Ningning saka tumayo at umupo sa tabi namin ni Jaya. 7:00 pa naman at mamaya pang 10:00 ang pasok ko sa school. Kumakaiw ka? Kala mo bagay? Hoy babae, para lamang sa magagandang gaya ni Jasmine at nila Aida na babagay ang salitang iyon. At sa'yo hindi. Sagot naman ni Martin. Rinding-rindi na ako sa kanila sa walang tigil nilang pasaring at bangayan. Kaya matapos kami mag-almusal ay nagpasya kaming maligo ni Jaya. Naroon pa rin ang 2 nang makalabas kami. Nakabihis ng pareho. O Martin, wala ka bang pasok? Tanong ko. Wala, kaya nga ako mag-aalaga sa inaanak ko. Ang kaso nga, ang pangit na ito ay umalis. Pasaring na naman itong turan kay Ningning. Please, tumahimik na kayong 2. Kahapon pa kayo nag-aaway samantala kagabi naman nadatnan ko kayong magkayakap na natutulog. Pagsisinungalin ko. Natigilan sila at walang nais magsalita. Pansin ko din ang pamumula ng kanilang muka. Sabi na nga ba't may something sa 2 ito. So paano ba yan? May pasok pa ako at gagawa ng assignment sa library. Hindi ko naman maaring dalhin doon si Jaya kaya iiwanan ko na muna sa iyo Martin. At alam ko si Ningning ay may pasok na. Wala din akong pasok sis. Sige na, kami nang bahala kay baby. Sure ka? O di sige, lunchtime nandito na ako. Bye baby! Hinalikan ko ang aking anak saka kinuha ang bag at ID ko. Naging abala ako sa library hanggang sa magsimula ang klase ko at natapos ng tanghali ang unang subject. Pauwi na ako na makasalubong ko ang 3 Maria na papasok pa lang sa unang subject nila. Nitong SEM na ito ay minsan na lang kami magkita-kita dahil sa magkakaiba naming schedules. Ilang units lang ang kinuha ko ngayong semester dahil nga sa anak ko at sa trabaho ko. Kaya matapos ang lunch namin, nang sabay-sabay ay ipinaalam sa akin ni Ningning na dadalihin niya daw muna sa kanila si Jaya. Gustong-gusto din daw kasi makita at malagaan ng nanay niya, lalo pa at wala pang apo. Ayoko sana kaya lang naisip ko din na mas maigi na doon na muna siya. Sinigurado din ni Martin na nasa maayos na kalagayan ang 2. Sa bahay raw mismo nila kaya naging panatag na ako. Nagpatuloy ang klase ko hanggang 4:00 ng hapon. Mamayang 6 p.m. na naman ang shift ko sa resto kaya makakapagpahinga pa ako. Tinapos ko na muna ang assignments ko para bukas at nang mahaba ang pahinga ko kinabukasan. Habang nasa jeep ako'y pakiramdam ko'y nakasunod sa amin o sa akin ang isang itim na kotse. Kanina ko pa ito napansin sa labas ng university at kung kailan naman papasok ako ng trabaho siya ding alis nito. Pero baka nagkataon lang. Nagsimula ang trabaho ko na sobrang nakakapagod. Kung bakit ba naman ang daming couples na kumakain. Wala naman akong problema sa kanila.
paki ko kahit magtalik pa sila'y wala akong paki. Basta ba hindi ako mapapagod. Ang kaso nga, ang dami nilang order kaya ako bitter at hindi dahil sa naiinggit ako. Sa wakas, sarado na din. Ani ko sa mga kasama. Kaya nga Ate Jasmine, ang daming kumain. Nga pala, nakita mo ba yung lalaki kanina na nakaupo sa dulo? Tanong ni Liza, mas bata sa akin ng 2 taon. Gaya ko, working students din. Lalaki? Madami silang lalaki dito kanina at puro take na. Sagot ko, hindi lahat. Ako nga nag-serve sa kanya ng pagkain at grabe, ang gwapo niya. Kala ko napansin mo. Wala ko napansin at ayaw kong pansinin. Nang sa mga ganoong itsura kaya ako trauma. Hahanap na lang ako ng pangit at pakaibigin ko ng tunay. Nakatulala ito at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Kanta yun ni Andrew eh, hindi mo ba alam? Di bali na nga, sige na't magbibihis na ako. Tinalikuran ko na ito at nagmadali na nga na magpalit ng damit. At dahil kailangan namin maglagay ng kolorete sa muka, kaya ni-wipes ko lang ito at hindi na naghilamos pa. Nag-toothbrush lang ako pagkatapos ay saka ako nagpaalam na umalis na. Tama-tama, day off ko bukas kaya susunduin ko na lang ang anak ko at nang madalaw na din ang puntod ng mga magulang ko at ni Lola. Mas nangulila ako kay Lola kaysa noong nawala ang mga magulang ko. Hindi kasi pinaramdam sa akin ni Lola na may kulang sa akin. Gaya kahapon ay nakaramdam na naman ako ng may sumusunod sa akin kaya inihanda ko ang pepper spray na ibinigay sa akin ni Martin na maaari ko daw magamit pag nakaramdam ako ng gaya nito. Ngayon ko lang ito gagamitin kaya kahit kinakabahan ako ay naglakas loob pa din ako. Binilisan ko ang paglalakad na siya ding bilis ng yabag nito hanggang sa huminto ako at hinarap siya. Kaagad at sakto namang tumapat ang mukha nito sa akin. Pikit mata kong pinindot ang pepper spray sa kanyang mata habang nagsisigaw ako. Walang hiya ka! Manyak ka! Tulong! Tulungan niyo! Ngunit natigil ako nang mabusesan ko siyang magsalita. What the hell? Ouch! My eyes, sweetie! It's me, Caleb! Napakurap-kurap ako ng mata habang nakatingin sa kanyang namimilipit sa sakit at kinukusot na mga mata. Sweetie, please do something. I need some water, please. Ayoko sana siyang tulungan kaya lang baka makulong pa ako kung sakaling mabulag siya dahil sa aking ginawa. Kaya dali-dali kong kinuha ang dala kong tubig sa bag at ibinigay yun sa kanya. Mabilis niya itong kinuha at inihilamos sa kanyang muka. Saka dumating ang nagsilapitan sa amin na ilang mga pasahero at katrabaho ko upang tulungan ako o siya. Hala ka ate, siya yung tinutukoy ko na kumakaing mag-isa kanina sa resto. Naawang sabi ni Liza. Aba malay ko sa kanya. Siya lang palang taong sumusunod sa akin mula kahapon. Bakit siya nandito? We're so sorry, Dr. Sandoval, sa ginawa sa inyo na isa sa mga waitress ko. Hingin pa umanhin ng manager namin kay Caleb na ngayon ko lang nalaman na Sandoval pala ang apelido niya. Nandito na kami ngayon sa loob ng resto. Huminto ang sinasakyan ni Ma'am Evelyn nang madaanan niya kaming nagkakagulo kanina sa labas. Hinintuan niya kami nang mamukhaan si Caleb. Ay, if I know, may pagkamalantod din si Ma'am. Gwapo kasi si Caleb kaya nagka-interes. Samantalang nung nakaraang linggo lang ay walang paki sa isang customer namin kahit nag-amok ito. Hindi kasi pogi kaya ganoon. At bakit ko nga ba iniisip na gwapo siya? Erase. I'm okay ma'am. No worries. I'm a doctor. I know how to heal myself. Huminto ito saglit upang tingnan muna ako. But the problem was, I needed some medicine to ease the pain. Ano daw? Pain? Mukha niya. Ito namang si Ma'am, inilapit pa ang mukha kay Caleb at pakunwaring tinitingnan ang mata nito. Sus, style niya bulok. Meron bang tutulong ko no na halos ingud-ngud na niya ang malaking suso sa mukha ni Caleb? At ito namang lalaking ito. Ay, sakit nila sa mata. Nagsaselos ka lang. Sabi ng utak ko. Ito ang ayaw ko sa akin sarili. Pala desisyon na hindi ko makontrol. Kaya hindi na ako nakikinig sa kanya ngayon. Napahama ako nang pinakinggan ko siya noon. Hindi lang siya nagsama pa sila ng kalandian ko kaya nabuntis ako. Pero sa kabilang benda, ayos na din iyon. At least may anak na ako. At speaking of may anak, wala akong balak sabihin sa kanya na nagbunga ang isang gabing shoot niya sa akin. Ano, para kunin niyang anak ko? Wag na lang no. Hanggat hindi ako sigurado kung bakit siya nandito at anong pakay niya, ay
mananatiling sekreto ang pagkatao ng anak ko. Mabuti na lang pala nandoon siya kila Ningning. Ano, ngayon lang siya magpapakaama kung kailan malaki ng anak ko? Utot niya. Nasaan siya nung kailangan ko siya? Nasaan siya nung hirap ako maglihi? I'm sure nasa kandungan ng iba't ibang babae at nagpapakasarap. Tumikim ako para makapagpaalam na rin. Baka nakakaistorbo pa ako sa kanila. Nakakahiya naman. Ma'am sir, baka po pwedeng umuwi na ako. 2:00 na ho ng umaga at hindi pa man ako tapos magsalita nang sabay nila akong sinagot. Sige, ako ang bahala. Sagot ni ma'am. No, sabay na tayo. Ani, Caleb. Naikuyom kong aking kamao nang harapin silang muli. Kailangan kong ngumiti. Nakikita ko ang nalalaking mata ni ma'am sa akin na para bang may nais sabihin. Talandi talaga. Sabi na nga. Kung alam mo lang ma'am, gustong gusto ko nang umuwi. Ani ko. Sige po ma'am, kayo nang bahala. I said no! Pasigaw na sagot ni Caleb at tumayo na din ito. I mean, Miss Manager, gusto ko hong pagbayaran ng babaeng yan, kaya magpapasama ko sa kanya sa ospital or pharmacist. Sabi nito sa manager ko. Please ma'am, huwag kang pumayag. Baka pagtulungan na naman ako ng kalandian ko at ng isa kong konsentidor na utak. Sana ako na lang si Professor X at nang makontrol ko at malaman ang iniisip ng lalaking ito. Okay, Dr. Sandoval, if that's what you want. Jasmine, siguraduhin mo lang na aayusin mo ang gulong ginawa mo. Kung hindi mapipilitan akong tanggalin ka dito. May himig panghihinayang niya pang sabi. Wala ka pala ma'am, pinakitaan mo na nga ng malaking suso. Hindi pa rin umepekto. Ako na po ang bahala ma'am. Nalulumo ko sagot, hindi dahil sa sinabi nitong tatanggalin niya ako kung hindi dahil sa makakasama ko ang lalaking ito. Hindi naman ako takot na matanggal sa trabaho. Hindi kaya siya nag-hire sa akin kundi ang pinsan ni Martin na may-ari mismo ng rasto na ito. Lumabas na ako at pabalibag na dinampot ang bag na nakapatong sa mesa. Ramdam ko ang pagsunod dito sa akin pero wala akong pake at hahabol akong pauwi. Baka sakaling matakasan ko siya. Kaya paglabas ko ilakad takbo ang ginawa ko na siyang talan ko. Ayaw ko kasi ng kukupad-kupad. Sweetie, wait for me! Dinig kong sigaw nito. Sweetie mo, mukha mo. Kainis. Malapit na ako sa sakayan nang bigla ko maramdaman ang pag-angat ko sa ere. Akala ko inilipad na ako ni Superman. Si Superman loloko lang pala. Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ko, tinampas siya sa likuran. Dinig ko ang pagsinghap nito pero wala itong paki. Parang sako ako nitong binuhat at sinampay sa kanyang balikat. Kala naman ito, may impress ako. Mukha niya. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating namin ang parking kung saan nandoon ang nag-iisang sasakyan na parang pamilyar sa akin. Ibinaba niya ako at binuksan ang pintuan saka inutusang pumasok sa loob. Get in the car. Utos dito sa akin pero hindi ako sumunod. Sa halip, pinasadahan ko ng tingin ng kabuuan ng sakyan niya na parang nakita ko na. Mukha akong tanga na inilapit ang mukha sa sakyan nito hanggang sa magawi ang tingin ko sa plaka nito na siyang nakita at natandaan ko. Sinasabi ko na nga ba, siya pala may-ari ng sasakyan kanina na nakasunod. Ikaw? Panduduro kong sabi sa kanyang mukha. Yes, it's me, Caleb. Sinasabi ko na nga ba, stalker ka? Kung yung kanina sa university at yung nakasunod na jeep ano? Hindi makapaniwala ako nitong tiningnan. Saka nagpakawala ng buntong hininga. Yeah, that's me. But I'm not a stalker. Please, get in the car so that we go to the pharmacist to buy my medicine. Sabi nito sabay turo sa mata niyang namumula pa. Lumapit siya sa pintuan ng sakyan niya at iminawestra niya ang loob upang utusan akong pumasok. Hindi naman sa uto-uto ako pero sumakay na din ako. Pagod na kasi ang kaluluwa ko at gusto ko na lang itong matapos. Pagkapasok ko'y umiikot siya sa driver's seat at inumpisahan pa andarin ang sasakyan nito. Nagsasabi naman siya ng totoo na masakit ang mata. Nakikita ko kasi ang pamumula nito kaya tumahimik na lamang ako at itinuro sa kanya ang pharmacist malapit sa university. Wala akong alam na bukas na butika malapit dito pero meron doon malapit sa school. Sabi ko na lang at napahalukip-kip. Alright, let's go then. Masakit talaga. Sabi lang nito. Ano, nangongonsensya ba siya? Pues wala akong konsensya. Siya nga wala, ako pa kaya? Nawala pa sa kalingkingan ang ginawa kumpara sa kanya. At least mata niya lang ang sumakit sa akin. Puso at kaluluwa ko pati na rin ang perlas ko.
winasak niya. Kaasar, naisingit ko na naman ang perlas ko sa usapan. Malandi din no? Sarap batukan ng sarili ko. Mabilis niyang pinarurot ang sasakyan kaya wala pang 30 minutes ay nakarating na kami sa tapat ng butika. Hindi ako nito pinababa ng sakyan at dahil wala naman na kaming pag-uusapan kaya naisip kong maglakad na lang, total naman malapit na lang ang kondo kung saan ako nakatira. Kaya binuksan ko ang pinto at tatakasan na sana siya pero hindi ko ito mabuksan. Pinipilit kong buksan pero ayaw talaga niyang magbukas. Nag-try din ako sa kabila at ganoon din sa likod. Ayoko namang galawin at magpipindot ng sakyan niya. Baka mamaya biglang umandar. Nakasimangot na lamang ako naghintay sa kanya sa kawalan ng magawa. Maya-maya na ngay lumabas na ito na may dalang supot at isang bote ng tubig. Inisang lagok niya ito at saka pumasok sa loob. Inilagay ang supot na dala sa likuran bago ako nito binalingan ng tingin na may ngiti sa kanyang labi. Let's go? Nito. Let's go mo mukha mo. Buksan mo nga ang pinto at uwi na ako. Umaga na, may klase pa ako bukas. You have no classes tomorrow. Sabi nito sa kapinaandar ang sakyan palayo kung saan ako nakatira. Nilangon ko ito at tinanaw, saka masama siyang tiningnan. Ano ba Caleb? Doon yung unit ko at alam ko. Bali wala lang nitong sagot. Alam naman pala, iuwi mo na ako at nasamahan na kita sa butika. Wika ako sa kanya. No, you come with me and let's talk. Sabi lang nito. Talk? Tok-tokin mo mukha mo? Ano, parang wala na lang yun? Ano akala niya? Pag nagkita kami ayos na lahat sa amin? Pansin ko palabas na ng bayan ang tinatahak namin sa kabilang bahagi. Mukhang balak pa akong dalhin sa mas malayong lugar. Caleb, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Inis kong sigaw sa pagmumukha nito. Tumigil naman ito at itinabi ang sasakyan. Binuksan din ito ang mas malaking ilaw kaya mas malinaw naming napagmasdan ng isa't isa. Look, saan ako titingin? Pwede ba magtagalog ka? Wala tayo sa resto at nalobat ng English ko. Ngunit hindi pa man ako tapos magreklamo at magsalita nang may ipinamoy siya sa akin gamit ang panyong hawak nito. Nanlalaki yung mata ko na siyang tiningnan. Hanggang sa unti-unti akong dalawin ng antok at mawala ng ulirat. Ngunit narinig ko muna ang sinabi nitong, sorry, hanggang sa wala na akong maalala.